Isang mapagpalang umaga po sa gabing ito. Ang pahayag mula sa aklat ni Daniel. Minsan, si Haring Belsasar ay nagdaos ng malaking piging para sa 1,000 tagapamahalan niya. Nang kasalukuyan silang nag-iinuman, ipinakuha ni Haring Belsasar ang mga kagamitang ginto at pilak na sinamsam ng ama niyang si Nabucodonosor sa templo ng Jerusalem. Ipinakuha niya ang mga ito upang inuman nila ng mga maharlika ng kaharian, mga tunay na mga asawa at mga aliping asawa. Ang mga kagamitang ginto at pilak na sinamsam sa templo ng Diyos ay dinala nga sa bulwagang pinagdarausan ng piging. Habang sila'y nag-iinuman, sinasamba naman nila ang kanilang Diyos ang ginto, pilak, tanso, bakal, kahoy, at bato. Walang ano-ano'y lumitaw ang isang kamay at kitang-kita ni Haring Belsasar na ito'y sumulat sa pader ng palasyo sa tapat ng kandelero. Dahil dito, nanghalisag ang kanyang mga balahibo at namutla siya sa matinding takot. Pasigaw niyang ipinatawag ang mga engkantador, manghuhula at astrologo. Sinabi niya sa mga ito, "Pararamtan ko ng purpura, kukwintasan ng ginto, at gagawin kong pangatlong tao sa kaharian ang makababasa at makapagpapaliwanag sa sulat na iyon." Dumating na lahat ang mga tagapayo ng hari, ngunit isa may walang makabasa o makapagpaliwanag sa sulat sa pader.
Lalo nang nabagabag at namutla ang hari. Gulong-gulo naman ang isipan ng kanyang mga maharlika. Ang reyna na ina ni Haring Belsasar ay pumasok sa bulwagan at narinig niyang pag-uusap ng anak niyang hari at ng mga tagapamahala nito. Sinabi niya, "Mabuhay ang anak kong hari. Huwag mong guluhin ang isip mo sa bagay na iyan. Sa kaharian mo ay mayroong isang taong kinakasihan ng espiritu ng mga banal na Diyos." Ipinatawag nga si Daniel at iniharap sa hari. Sinabi nito kay Daniel, "Ikaw ba ang Daniel na kasama sa mga bihag ng aking ama mula sa Huda? Nabalitaan kong sumasayo ang espiritu ng mga banal na Diyos. May pambihirang talino ka raw at kaalaman. Ang sulat na iyon ay pinabasa ko sa mga pantas at mga engkantador upang ipaliwanag sa akin, ngunit di nila nagawa. Nabalitaan ko na marunong kang magpaliwanag ng mga bagay na tulad nito at mahusay kang lumutas ng mga palaisipan. Ngayon, kung mababasa mo at may paliliwanag ang sulat na ito, pararamtan kita ng purpura. Kukwintasan kita ng ginto at gagawing pangatlong tao sa kaharian. Sinabi ni Daniel sa hari, "Mahal na hari, huwag na po ninyo akong bigyan ng anuman. Ibigay na ninyo sa iba ang sinasabi niyong gantimpala. Babasahin ko na lamang at ipaliliwanag ang sulat. Mahal na hari, ang inyong amang si Nabucodonosor ay binigyan ng kataas-taasang Diyos ng isang kaharian. Niloob ng Diyos na siya'y maging makapangyarihan at binigyan ng karangalan. Dahil sa kapangyarihang iyon, iginagalang siya ng lahat ng tao at nangangayupapa sa kanya. Maaari niyang ipapatay ang sinumang ibig niya at maaaring panatilihing buhay ang gusto niya. Na itataas niya sa tungkulin ng kanyang maibigan at naibababa ang gustong ibaba. Ngunit dumating ang araw na siya'y naging palalo, matigas ang ulo at naging pangahas. Dahil doon, inalis siya sa pagiging hari. Ipinagtabuyan sa labas ng bayan at doong nanirahang kasama ng maiilap na asno. Ang isipan niya'y pinalitan ng isipan ng hayop. Ang kinakain niya'y damo tulad ng mga baka. Siya'y sa labas natutulog at gabi-gabi nababasa ng hamog. Ganyan ang kanyang kalalagayan hanggang sa makilala niya ang kataas-taasang Diyos
ang namamahala sa kaharian ng mga tao at maibibigay niya ito kanino man niya magustuhan. At bagamat alam ninyo ito, Haring Belsasar, hindi kayo nagpakumbaba. Sa halip nagpakataas kayo sa harapan ni Yahweh. Ipinakuha ninyo ang mga kagamitan sa kanyang templo at ginamit sa inuman. Bukod pa doon ay sumamba kayo sa mga Diyos ninyong yari sa ginto, pilak, tanso, bakal, kahoy at bato, mga Diyos na hindi nakakikita at di nakaririnig. At ang Diyos na nagbibigay sa inyo ng buhay ay hindi ninyo pinarangalan. Kaya't ipinadala ang kamay na yaon at pinasulat sa dingding ng inyong palasyo. Ito ang sulat. Mene, Tekel Parsin. Ito naman ang ibig sabihin. Mene, na bilang ng araw ng iyong kaharian, pagkat wawakasan na ito ng Diyos. Tekel, ikaw ay tinimbang at napatunayang nagkukulang. Parsin, ang kaharian mo ay mahahati at ibibigay sa Media at Persia. Iniutos ng Haring Belsasar na si Daniel ay bihisan ng purpura at kwintasan ng dalisay na ginto. Pagkatapos ay ipinahayag niyang ito ay pangatlo sa hanay ng mga tagapamahala ng kaharian. Nang gabi ring iyon, pinatay si Haring Belsasar at ang kaharian ay nauwi kay Dario, hari ng Media, na nooy 62 taon na. Maliwanag ang katotohanan sa kasaysayan ng aklat na ito ni Daniel na walang mananahan na kapalaluan sa daigdigan. Na walang hindi babawi ng Ama kapag ginamit sa kapalaluan. Na walang hindi siya magagawa sa ibig niya, ang lahat ay may takda. Kaya't kay papalad ng mga anak niyang pinagpala, binigyan ng kapangyarihan, subalit hindi nakaligtaan na siya'y igalang, tambahin sa katotohanan, at siya ang parangalan. Hindi ang sarili ang itatanghal, at hindi ang kalooban ang siyang tutubdin, kundi ang kalooban ng Ama na nagpahiram ng lahat ng bagay. Sumainyo ang
kapayapaan. Mula kay Lucas. Ngunit bago nangyari ang lahat ng ito, darakpin kayo't pupusigin, kayo'y dadalhin sa mga sinagoga upang litisin at ipabilanggo, at dahil sa akin ay haharap kayo sa mga hari at mga gobernador. Ito ang pagkakataon ninyo upang magpatotoo tungkol sa akin. Ipanatag ninyo ang inyong kalooban. Huwag kayong mababalisa tungkol sa pagtatanggol sa inyong sarili, sapagkat bibigyan ko kayo ng katalinuhan at ng pananalitang hindi kayang tutulan o pabulaanan ng sinuman sa inyong mga kaaway. Ipagkakanulo kayo ng inyong mga magulang, mga kapatid, mga kamag-anak at mga kaibigan, at ipapapatay ang ilan sa inyo. Kapuputan kayo ng lahat dahil sa akin, ngunit hindi mawawala ni isang hibla ng inyong buhok. Sa inyong pagtitiis ay tatamuhin ninyo ang buhay na walang hanggan. Ang tanong kanina ng mahal na pari, sino ang martir sa inyo? Walang nagtataas. Sino ang gustong makarating sa langit? Walang nagtataas. Ngunit, ano ba ang ibig sabihin ng martir? Nagpapakasakit dahil sa pananampalataya. At ito ngayon ang hindi maunawaan ng maraming tao, na kapag ikaw ay nagpapakasakit, halimbawa ay martir ekang ina yan, martir ekang asawa yan, nakueka kung ako sa kanya, hindi ko eka pababayaan na ganyan-ganyan ako ng asawa ko. Kung wala namang asawang matiisin, asawang naging martir, at lahat ng naging asawa ay pagdakay humiwalay, walang buong pamilya, na ang asaway hindi na bata. Ngunit, napakabuti ng naging karanasan ng isang taong martir, na nang dahil sa kanyang paniniwala, pagtitiwala na may Diyos na dakila, ay makakahulag siya, mapagtatagumpayan niya ang pagbabatan niya, ang pagtitiis niya, dahil may Diyos Ama. Buhay ba ang Ama? Kaya naman ang dahil sa mga naging martir, martir na ina, martir na asawa,
martir na kapatid, martir na kaibigan, martir na kapitbahay, martir na nagbata sa kapwa-tao, na isalarawan ang kabutihan ng Ama, na isasalarawan ang pag-ibig niya, na ipapatuto ang kabutihan niya, at napapakilala rin ng Ama na walang martir sa buong buhay nila na di nakalaya sila. Buhay ba ang Ama? Kung wala nga gagawing martir na kapitbahay, na tinitiis yung walang hiyang kapitbahay, abusadong kapitbahay, na ang nakikita ay yung kanya lang. Ngunit yung kapwa ayaw napipinsala ng siya ay mapinsala, ngunit namiminsala ng iba. Kung walang kapitbahay na matiisin, nagpaparaya at nagbibigay, at kung lahat ng tao ay may kasama ng pag-uugali, maramot, makasarili, at hindi marunong magparaya, magpatawad, o magbigay. Kapag nagkatabi-tabi ang pare-pares ng pag-uugali, walang magiging kaayusan sa isang dakong yaon. Ngunit dahil mayroong isang martir o dalawang naging martir o naging tatlong martir sa isang bakuran, sa isang komunidad na isalarawan ang kabutihan ng Ama, na isalarawan ang kadakilaan niya, na isalarawan ang pag-ibig niya, na isasalarawan ang pagpaparaya niya. Kaya naman, may mga tao nagigising sa katotohanan. May mga tao nakikita nila at nakakadama sila, nahihiya rin sila. At sila mismo ang nagsasabing, salamat, tiniis tayo. Kung hindi, tayo'y labo-labo na. At yan ang nagiging dahilan kung bakit sa isang komunidad ay hindi ganap nawawasak yaong tunay na kumikilala at nakakakilala sa Ama ay mga nagbabata, mga nagsisikap, magtiis upang may salarawan ang katotohanan na ang komunidad na yaon o samahang yaon ay kabanalan. Ngunit kung hindi nga kabanalan at pare-parehas ang magiging pag-uugali, bakit ako magtitiis? Kung siya nga eka, hindi makatiis. Kung siya nga eka, hindi makatiis, tatanungin yung kapwa, ikaw ba eka? Kaya mo yung ginagawa ni Petra? Naku eka, hindi. Ikaw ba eka, kayang gawin mong tiisin niyang wana na yan? Kasama na ugali? Naku eka, hindi. Ngunit may natanong siya
Ikaw ba, Ekay, kaya mong tiisin ang ginagawa ni Marta? Oo naman. Kung hindi ko titiisin, paano may sasalarawan ng Diyos na aking pinaglilingkuran? At yan ang dahilan kung bakit may Kristo. Kung bakit may mga tinalaga na kaya nga naging martires ang tawag sa kanila. Mga martires, nagpakasakit alang-alang sa pagpapakabuti. Nagpakasakit alang-alang sa pagpapakabanal. Ngunit hindi ganang kanilang sarili yaon, kundi may nakagabay, may pumapatnubay, at may kapangyarihan na taglay ng kanilang pakikisa at pakikipagtotoo bilang isang tagasunod ng Ama. Kaya nga, may mga magulang na sinasabing, naku, kung ako ang ina niyan, hindi po pwede sa akin yan. Kung ako ang tatay niyan, pinaluka ko na yan. Ngunit may sasagot naman na mabuting magulang, hindi pwede yan. Sapagkat kung ako mismong magulang ang siyang unang sisira sa kahihiyan ng anak ko'y hindi magpahalaga o dili kaya'y hindi ako makatiis sa ginagawa niya, ano pang iba? Yamang ako na magulang ay nagsawa rin sa kanya. Kaya naman ang mga magulang na nagsikap na nagpakatotoo sa Ama, na nagsikap na nagbigay ng pananampalataya, na nagtiwala at naniwalang makalalaya rin sila. Ipinakita ng Ama ang binata nila'y may gantimpala pala. Kaya lahat ng binabata, lahat ng nakabata, lahat ng nagbata, may pinakita, may naipakita, at mapapakitang Ama, at sila'y nagpapatotoo na nakapagsalarawan sila kung anong layunin ng Ama, kung anong naging layunin ng anak, at kung ano ang ibig ng Ama upang ang kanyang salita ay mapatotohanang may buhay at may kapangyarihan. Kaya sino ngayon ang martir na ina ngayon? Taas ang kamay. Mabait ka ang anak ko lahat. Tandaan ninyo, walang banal na mga anak lahat. Kung 5 yung anak mo, 5 ugali nito. Kung isa lang ang anak mo, masasabi mo, mabait nga siya kung tunay ngang mabait. Subalit hindi pa rin siya perfect. Kaya kung ano yung may kamalian siya, kung ano yung may kakulangan siya, kung ano yung nagkakasala siya, ikaw na martir na pinagsusumamo mo sa Ama, ikaw na kumikilala sa Kanya, ikaw na nagmamahal sa Ama, ikaw na nabuksan ang unawa sa Kanya, ikaw ang magtitiis para sa Kanya upang mapatotohanan at mapakita mo sa Kanya, ikay isang magulang
na matiisin dahil sa pagmamahal. Pakatanda ninyo, walang perpektong tao. Walang perpektong pamilya. Walang perpektong samahan. Upang ang lahat ng kamalian ay mahingi sa Ama ang pagiging marapat na maitama. Upang kung ano man ang kakulangan, ay mahingi sa Ama na mapunuan ang lahat ng kulang. Lahat ay may kasalanan. Ikaw na nagbabata, ikaw na naging martir. Sa unang buhay mo na hindi mo kilala ang Ama, dumaan ka rin sa mainitin ng ulo. Dumaan ka rin sa walang pagtitimpi. Dumaan ka rin sa hindi matiisin. Ngunit, nang makilala mo ang Ama, natuto kang magpakamartir. Natuto kang magtiis. Natuto kang magbata. Dahil nasumpungan mo ang anumang binabata mo, alam ng Diyos Ama. Ang anumang tiisin mo'y nakikita niya. Ano man ang ginagawa mo'y alam na alam niya. Kaya naniniwala ka at nagtitiwala dahil sa iyong matibay na pananalig sa Kanya at matibay na pananampalataya, ang pagiging martir mo'y may gantimpala siya. At yan ang naging karanasan ni Daniel. Nagbata muna siya. Nagtiis muna siya ng maraming pagbabata. Marami siyang sinuong na pinakibakahan. Mga pinakibakahan na pinaglaban niya ang kanyang pananampalataya. Mga pakikibaka na napatotohanan ng Ama na siyang pinaglaban niya. Napakilala niya ang kapangyarihan ng Ama sa pananalig at pananampalataya niya. Napatotohanan naman ng Ama sa kanyang tiniis at binata, siya ay ginantihan niya. Simula pa lamang ng pagbabata niya, nang sila ay pakainin, ibig pakainin ng mga pagkain ng hari. Ngunit tiniis nilang hindi kainin. Binata nilang huwag kumain sapagkat ang pagkain ay tukso. Ang masasarap na pagkain ay tukso. Ngunit natiis nilang hindi matuksong kumain ng masasarap na yahain na ito, kundi binata nila ang gulay at tubig lamang upang mapatotohanan na ang pananampalataya nila na matibay at matatag ang siyang magbibigay ng lakas at kalusugan sa kanila. Kaya naman pinakiusapan nila, yaong sa kanila'y magbibigay ng pagkain. At sinabi nilang, hindi namin kakainin yan. Maaari bang ang pagkain namin ang aming kainin? At dahil ang pagkilos ng Ama na makapangyarihan na Espiritu niya ay naghari doon sa magpapakain, pumayag siyang huwag silang pakainin.
At pinakita ng Ama na ang pananampalataya nila matibay sa pagkamartir nila na magkakaibigan. Nang sila'y isa lang na, silang pinakamatipuno, malalakas, malulusog. Ngunit, hindi pa roon natapos ang kanilang mga pagsubok. Nang sila ay pasambahin na naman sa mga rebulto na ginawa. Ngunit, nakatitig, nakamasid ang mga kapwa nilang hinahanapan sila ng mga may paparatang at may susuplong sila sa hari na si Nabucodonosor. Upang sa gayon, sila ay maparusahan. Yan ang tao. May mananampalatayang tapat, may makamasid, may magmamasid naman kung paano mo mapapakita. Kung paano ka kakikitaan. Kung paano pakikita sa Ama ang pananalig mo. At kung paano ka naman nila kakikitaan ng kaiba na hindi nila kayang tanggapin, na hindi nila kayang paniwalaan, kaya hahanapan ka ng paraan upang ikay siraan. Upang ikaw ay hatulan, upang ikaw ay dustahin, upang ikay habakin. Ngunit pinakitang muli ng Ama ang kapangyarihan niya. Kung paano ang mga kaibigan ni Daniel na kung papaano sila'y hinagis sa pinakainit-init na pugon. Yung may dala sa kanila. Ay napapaso, naiinitan. Ngunit sila, nakita nila na may kasama silang tatlo. Ang pang-apat ay ang anghel ng Diyos Ama. Ni kanilang buhok ay walang napsunog. Na samantalang madaiti ka lamang ng konting apoy, wak-wak na lahat yung buhok mo na yan. At ikay masusunog na. Subalit, pinakita ng Ama at doon naniwala si Haring Nabucodonosor. Subalit, hindi pa lubos ang pangyayaring sila'y matapos na hanggang sa eto na naman sa panahon ng kanyang anak. Sinambit ang marapat sa kanyang panaginip. Pinakita ng Ama ang Daniel na nililibak-libak. Ang Daniel na maraming pinagdaanan. Siyang kinasihan ng karunungan at kaalaman. Siyang binigyan ng karunungan at kaalaman upang maipaliwanag ang panaginip. Upang mapakita ang mga salita na kung papaano'y pinatupad ng Ama. Mga inibig ko at minamahal, ano ang ibig ipatupad ng Ama sa oras na ito? Magising sa katotohanan ng tao. Ano ang ibig niyang ipabatid sa inyo? Makilala niyo ang kapangyarihan niya.
Makita nyo ang magagawa niya. Maramdaman nyo ang pag-ibig niya. Hindi kayo martir para hamak-hamakin ng kapwa nyo, kundi dahil kaya nyo nagagawa ang kayo'y maiba sa kapwa, ang magsikap at magsumakit na kayo'y maglingkod, na kayo'y gumawa ng kaiba sa inyong kapwa dahil sa nasumpungan nyong ama, dahil sa naramdaman nyong ama, dahil sa nakilala nyong anak, na sa pamagitan ng Espiritu Santo, pinagtibay ang loob nyo, pinatapang ang isip nyo, pinalawak ang unawa nyo, pinaramdam ang pag-ibig upang makibakat lumaban kayo sa pagiging martir nyo. May Diyos amang gantiay na kalaan sa inyo. Ne karamenya hanam, ne karamenya hanam, ne karameneya hanam. Hindi lahat ng tao makasusunod sa ibig mo. Dahil hindi lahat nga ng tao ay susunod sa ibig ng Ama. Ngunit ikaw na nakaramdam at nakakilala sa Kanya, kung patuloy mong susundin ang kalooban niya sa iyo, mapapakita niya siya Diyos na tinanggap mo, siya rin ang Diyos na magtatanggol sa iyo. Ne karamenya hanam, ne karamenya hanam, ne karameneya hanam. Kaya nga, maging ang mga apostol na binalaan at tinuranan, pinalalahanan, na magkakanulos sa kanila at magpapahamak sa kanila ay mismo magulang, kapatid, at mga kaibigan pa. Ngunit wag silang matigating, wag silang mabahala sa kanilang mga susuunging laban. Sapagkat sino man ang sa kanila'y magtanong, sisidlan sila ng karunungan at kalaman na sila'y babahaginan ng hindi kayang ibigay ng katauhan, na hindi makikitang magsasalita at hindi makikitang nagtuturo. Ngunit sila mismo nararamdaman nila at alam nila ang nagtuturo at nagbibigay ng kakayanan at karunungan nilang taglay ang Diyos na butihin, ang Amang walang hanggan sa pamagitan ng Espiritu Santo sa pangalang Hesukριστong tinaglay nila bilang mga apostol na iniwan sa mundong ito. Ne karamenya hanam, ne karamenya hanam, ne karameneya hanam. Kaya, nagbata ka ba para sa magandang kinabukasan ng iyong pamilya? Tiniis mo ba ang asawa mo sa mga ugali niyang hindi mo gusto? At sa pagbabata mo ba, hindi ka ba nakalaya nang kinilala mo ang Ama at nakilala mo siya? Na kung sadyang wala ng pagbabagot, di na mababagot, wala nang babagot
baguhin ng asawa mo'y gayon na, ikaw naman ay lalayo niya na hindi masasaktan at hindi ka na masasakitan at paliligayahin ka naman ng iyong mga anak. Pangyayaring ganyan, di ka man naging masaya sa asawa mo, napaligaya ka naman ng mga anak mo. O kung minsan naman, maligaya ka sa asawa mo, may problema ka sa mga anak mo. Ngunit, anuman ang pinagdaanan mo, may pangyayari naman, dumanas ka ng pare-parehas na pinagbatahan. Asawa, anak, ngunit nang sa iyong pananampalataya ay pinatatag, pinatibay ka at tinupad mo ang kalooban ng Ama, lahat sila nagmahal ng tapat at totoo sa iyo. Sapagkat wala ngang di mapagbabago ang Ama. Wala ngang hindi mababago siya. Wala ngang hindi maibibigay siya. Kaya nga, nakapagsasalita at nakapangungusap ang maraming taong nagpapatotoo na nakilala nilang Ama at totoo nilang kinilala at nakilala at nadama. Ang sinasabi nilang, paano na kaya kung di ako nakakilala sa Diyos? Paano na kaya kung hindi ako nagising sa katotohanan? Salamat, Panginoon. Kaya nga't may mga nagsasabing, paano kaya kung di ko nasumpungan ng gawain ito? Paano kaya kung di ko nakilala si Pedro, si Juan? Paano kaya kung di ako nakarinig? Palatandaan at patotoo, may nabago sa iyo? May binago sa iyo? May mababago pang higit sa iyo. Dahil sa pagtanggap mo, sa pagkilala mo, sa pagiging pagnanasa mo, may Diyos pala na dapat mo sundin, pakinggan, tanggapin, mahalin, purihin, parangalan, at patuloy na paglingkuran. Ne karamenya hanam, ne karamenya hanam, ne karameneya hanam. Kaya't mapapalad kayong mga hinirang, mga lingkod na nagbata, at dinatangay ng mga usapin at salita ng inyong kapwa. Pinaglaban niyo ang katotohanan, na ipaglaban niyo ang kanyang kapangyarihan, na ipaglaban niyo ang katotohanan ng Diyos ang inyong pinaglilingkuran. Diyos ang inyong tinawag at tinatawagan. Diyos Ama ang sa inyo'y naglikom, nagtipon sa gawain. Ito, pagharian kayo. Ne karamenya hanam, ne karamenya hanam, ne karameneya hanam. Kaya't kung ang tao nga lamang ay sadyang mabubuksang lahat ang pangunawa at makararamdam ng tunay na pag-ibig ng Ama, walang hindi magbabagong buhay at walang hindi maulalayo sa kasalanan. Kundi lahat ay magigising sa katotohanan, malilis siya sa kamalian, mamumuhay ng matuwid, magnanasang mabuhay ng payapa. Ne karamenya hanam, ne
Karamenya hanam, ne karameneya. Hanam ang may pandinig ay nakarinig. Kaya mapapalad kayong mga nagtiwalang lubos sa Ama, naniwalang ganap sa Kanya. Sabihan man kayong mga luka-luka, sabihan man kayong mga martir, baka lumagpas na sa langit, simba kayo ng simba, dasal kayo eka ng dasal. Magtiwala kayo, ang Diyos ang humuhusga, ang Diyos Ama ang kahatulan ng bawat isa. Pagharian kayo. Buhay bang Diyos? Masaya ba kayo? Sino ang nagpakamartir na nagtiis sa biyanan? Mapalad kayo na nagtiis sa biyanan dahil sa mahal niyong asawa niyo at mga apo niya, at dahil alam nyo may Diyos na tiis niyo sila. O sino kaya naman sa inyong tiniis ng biyanan? Dahil sa sama-samang ugali, ngunit nang makilalang Panginoon ay nagbago naman. Tinanggap ang biyanan. Inunawa ang biyanan. Dahil mahal ang asawa. Hindi sakim ang pagmamahal. Hindi masakim ang pagmamahal. May mga taong nagsipag-asawa na nagseselos sa mga kapatid ng asawa. Na nagseselos sa biyanan. May biyanan na nagseselos sa manugang. May biyanan nasisiraan ang mag-asawa para maagaw ang kanyang asawa. May mga biyanan na walang alam, kundi ang mahalin ay anak, ang manugang ay ayaw. Kaya mapapalad kayo na nakatagpo ng biyanan na minahal kayo at kayo na may mapalad ang biyanan na nagmahal naman kayo sa biyanan. Iba ang dinaranas ng tao. Iba't iba ang karanasan ng tao. Mayroon namang minahal ka ng biyanan mo, ang mga bayaw mo't hipag hindi ka gusto. Dahil nagseselos naman sa'yo. Iba. Ngunit dahil mahal mo ang asawa mo at alang sa kanya at alang-alang din sa iyong biyanan, natiis mo naman ang gawa nila. Kaya mapapalad kayong walang tiniis sa biyanan at di nagtiis ang biyanan nyo. Walang tiniis sa mga hipag at binayaw at di kayo tiniis ng bayaw at hinipag nyo dahil kilala nyo ang Ama, dahil nagpakilala siya sa inyo, dahil mahal nyo ang Ama, dahil nakikilala nyo ang katwiran niya, dahil sumusunod kayo sa Kanya. Ngunit, mayroon bang naging problema lahat ito? Subalit nang makilala ang Ama, nang kinilala ang Ama, at nagbata, nagtiis, nakalaya,
Maghala kayo't matuwa. Pinatotohanan ng Ama, ang lahat ay may paglaya. Kaya nga, walang nagbata, nagtiis, na sa buong buhay, hanggang mamatay. Luhaan ang mata. Kung kikilalanin ng Ama, kung makakakilala sa Kanya, kung tatanggap sa Kanya, at magsisikap manampalataya na matuwid at tapat, may paglaya ang lahat. Buhay ba, Ama? Kaya mapapalad kayo na marunong magmahal dahil alam nyo itong ibig ng Ama, na marunong tumanggap dahil alam nyo ang lahat ng tao'y tanggap ng Ama dahil mula sa Kanya, dahil mahal niya lahat ang tao. Magalak kayo't matuwa na kayo ang nagbata at di kayo ang binata. Sapagkat ang nagbabata ay may gantimpala. Ngunit ang binabata na masama ang pag-uugali, laging masama ang loob at diwa. Buhay ba, Ama? Kaya mapapalad kayong mga nagbabata na binigyan ng liwanag ng Ama, na binigyan ng malawak na unawa niya, sapagkat kayong mga nagbabata ay pinaghaharian ng Kanyang kabutihan, pinaghaharian ng Kanyang kabanalan, kaya natitiis nyo na magbata, kaya nakakaunawa kayo sa mga makasariling tao, sa makasariling mga kapwa nyo na walang alam kundi ang sarili nilang katwiran, sarili nilang damdamin, sarili nilang kagustuhan. Sapagkat kung alam mo na, ang Diyos Ama ay mapagmahal. Hindi ka na magiging makasarili, hindi ka na makasariling tao. Matututo ka ng magbigay, matututo ka ng magparaya, matututo ka ng magmahal, kaya't ang mga tiisin at batahin mo ay nawawala dahil ang nararamdaman mo ay ang pag-ibig ng Ama na nararamdaman mo ang pinadama niya. Buhay ba, Ama? Kaya ang mga tiisin mo at pagbabata ay nakakayanan mo dahil sa pag-ibig niya. Dahil sa kakayanan na binigay niya, dahil sa kapangyarihan ng Espiritu niya, dahil sa kapangyarihan ng salita niya na pinaniwalaan mo, na pinagtiwalaan mo, na ibig mong tupdin, na ibig mong sundin. Buhay ba, Ama? Kaya mapapalad kayo na naghanap at nakasumpong, naghanap ng liwanag, naghanap ng katotohanan, at nasumpungan nyo ang liwanag at ang katotohanan, may Diyos na magpapalaya kanino man. Buhay ba, Ama?
Kaya magalak kayo't matuwa sa araw-gabi na patuloy niyong idinudulog ang inyong kapwa sa kanilang pagbabagong diwa, sa kanilang pagbabagong loob, na kung kayo'y may tinitiis, na kung kayo'y may binabata, alam niyong matatapos din ito. Alam niyong magwawakas din ito at makakamit din ninyo ang ligaya, ang ginhawa at kalwalatian dahil may Diyos na makatotohanan. Buhay bang Ama? Kaya sa inyong lahat, magbunyi kayo na mapagtagumpayan ng lahat ng inyong nakamtan. Nakabutihan, kagandahang loob ng Ama. Martir man kayong tawagin, may gantimpala naman kayo. Pagpalain kayo. Tayo na? Taas ang mga kamay. Purihin ang Panginoon, si Kristo ay naririto. Tanging alay ay pag-asa, kaya kayong lahat ay magpuri sama. Purihin ka, Ama. Purihin ka. Purihin ka, tuwina. Purihin ka, Ama. Purihin ka. Purihin ka, Ama. Lagi niyong tatandaan, tuturuan ka ng Ama kung ano ang marapat na gagawin mo upang ang binabata mo tinitiis na anumang pinagdaraanan mo, naranasan mo, ay kaya mong maihulagpos, mapagtagumpayan dahil sa kanyang kadakilaan, dahil sa kanyang pagmamahal, dahil sa kanyang kapangyarihan, na iyong magiging taglay kung ang pagiging tapat mong pananalig ay buo sa puso mo at tapat sa diwa mo, na gagawin mo ito dahil nakilala mo siya na Diyos na di sinungaling at di Diyos ng kapaimbabawan, kundi Diyos ng katotohanan at Diyos na walang hanggan, magpakailanman, upang patuloy kang makapag-alay sa Kanya ng purihin ka, Ama. Purihin ka, purihin ka, tuwina. Purihin
purihin, purihin ka, purihin ka, Ama. Kaya nang makalaya ka sa iyong pagbabata na hirap, na kahit na anong hirap ang pinagdaanan ninyong mag-asawa dahil natandaan mo yung salitang sa hirap at ginhawa, kayo'y magkasama sa sakit at kalusugan. Kayo'y mag-asawa. Tatandaan ninyo, mga nagbata, ang lahat ay may paglaya sila. Tatandaan nyo, lahat ng nagpakamartir, may kabutihang tinanggap at kabanalang natamo upang tamuhin ang kaligtasan at buhay na walang hanggan. Sapagkat kundi ka gagawa ng makalangit na gawa, nadaranas ka ng pagbabata at pagtitiis, na magsisikap kang magpakamartir at magpakatapat, di mo matatamo ang pangako dahil kung hindi totoo, ang langit at impyerno, bakit may salita pang pagbabagong buhay? Bakit may salita pang pagbabalik loob? Bakit may salita pang pagpapatawad at pagsisisi? Kung bakit nga may ganito, yaw ng palatandaan ng sino mang nagsikap, nagtiis, nagbata sa pagpapakabuti, alang-alang sama, may gagawin at magagawa siya para mapasaya, mapaligaya ang mga anak niyang nagbata, nagtiis, alang-alang sa kabutihang ibig niya na gawin nila. Kaya't magalak kaya't matuwa, kayong nagsisikap, nagsusumakit na makatupad sa layunin at ibig ng Ama, sa kabila man ng kayo'y hamak-hamakin sa mabuti niyong pagbabago, sa mabuti niyong ginagawa, sa totoo niyong pagbabago, sa totoo niyong pagkilala, naririyan ng Ama, kapiling at kasama niyo, may gagawin siya sa buhay ng bawat isa. Kaya't makikita ninyo ang pagtawid at paghulagpos niya at pagbibigay na ang tagumpay niya para sa inyong mga anak niya na nagpakamartir sa pagiging anak na butihin. Sa pangalan Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, humayo kayong taglay ang liwanag. Ang kapayapaan ay manahan sa inyong ganap. Ang liwanag na inyong nasumpungan, patuloy inyong pagtiwalaan ng Amay walang kamatayan na liwanag at walang kamatayan ng pagmamahal kanino man. Kaya't kung ito'y mananahang buhay sa puso nyo't isipan, patuloy magliliwanag ang diwa nyo, makakaunawang lubos, makakadama ng pagmamahal
at iibig kayo ng kapwa nyo, magmamahalan kayo. Pagpapalay laganap, kamtin. Yung ganap. Tayo na. Liglig nga.